Yes, magandang araw sa ating lahat. Ang pag-usapan natin ngayon ay patungkol sa napabalita sa DCRH ng kasundaluhan daw ay kikilos laban sa mga tiwali, magnanakaw, lalong-lalo na yung sa Congress. So parang dati-rati sa panahon ng mga nakaraang panahon, ang Alex Bongkayaw Brigade ang siyang kumikilos noon at nililiquidate ang mga mga tiwaling opisyal ng gobyerno, lalo-lalo ang magnanakaw. Pinapapatay nila ng NPA, ng Sparrow Unit, na ang tawag doon ay Alex Bongkayaw Brigade. Now, ngayon naman, baliktad ngayon ang nangyayari. Yung active na, according to source, according to DCRH News. Nakalimutan ko yung sikat na reporter. So, ngayon yan ang nagsisirculate ngayon sa mystery media na kikilos ang sundalo. Actually, marami na nag-iisip niyan. Marami na rin ako narinig. Pero siguro maaring isip lang nila na mahirap kasing gawin yan eh. Bakit mo ilalagay sa kamay mo ang batas na ikaw yung magpaparusa sa mga tiwaling gobyerno? Pwede yan siguro kung tayo ay revolutionary government. Kasi sa revolutionary government, ikaw yung masunod. Ikaw yung dapat sundin. Kaya ito yung inaalala natin sa ating gobyerno. Dahil nakikita naman ninyo mga kaibigan na halos maubos na ang kaba ng bayan. Tapos ang iniisipan ng ating administration ay puro politika, pabagsakin ang mga kalaban sa politika. Hindi sila fair na makipaglaban sa korupsyon. Makipaglaban sa politika. Katulad nito, biro mo yung impeachment, mga kaibigan. Since 2022, nagsimula na yung pag-file nila ng impeachment against Sara Duterte. Now, natuloy. Pangatlo yata o pang-apat natuloy. Alam nyo kung magkano ang ginagastos everyday? Alam nyo ang hinabol ng ginagastos na everyday? 25 million dyan sa impeachment na yan. So kung sabi daw 3 months ito, 90 days. Kung i-compute mo yan, 25 million times 90 days, tama ba? 90 days is more or less 750 million. Malapit na mag 1 billion because of impeachment. Itong araw na ito, o kahapon yata yun, ang pinag-usapan nila is 1.2 million. Pero yung ginagastos nila, 25 million. So ano ang mahalaga dito? Yung ginagastos kasi nila ay pera ng taong bayan.
Yun yung masaklap. Pera ng taong bayan yan. Kaya, mag-isip-isip tayo na hindi tama yung nangyayari na impeachment na yan. But anyway, nandyan na yan. Maganda nga yan kasi nga para sa kanilang propaganda na masyadong lustay, kawatan si Inday Sara. Ay, dito natin mapatunayan sa impeachment na lalabas na gawa-gawang kwento para lang sirain si Inday Sara. Ganun ang administration. Ganun kawalang yan ang ating administration. Sandali lang mga kaibigan. Ngayon, matahimik ang lansangan ngayon. Wala nang rally. Ayaw na yata ng mga tao ng rally kasi hindi naman nakikinig ang Pangulo. Pero alam niyo mga kaibigan, sa mga hindi nakasubaybay sa akin, itong aking advokasya na anti-corruption ay nagsimula ako kay Pangulong Duterte. Nagsimula ako kay Pangulong Duterte noong pandemic 2020 na kung saan ang mga kababayan natin ay naapi. Kung sino yung nangangailangan ng tulong, yung pa ang hindi nabibigyan. Yung mayroon, yung pa ang nagkakaroon. So doon ako pumasok kasi ayaw ko na mayroong naaapi na kapwa Pilipino. Ang akala kasi ng ating mga kababayan, kung lumalaban tayo sa corruption, ay Duterte na tayo. Hindi. Sabi ko nga sa inyo, I started my advocacy since 2020. So, ang nilalabanan ko dito yung pag-aabuso at paglalamang sa kapwa at paggamit ng pera na hindi atin. Alam nyo, ito yung ayaw kong marinig. Lagi nilang sinisisi ang Duterte, pero hindi naman kinakasuhan nila. Bakit ganon? Si Pangulong Marcos, ang ating Pangulo, ay kaya niya magpa-imbestiga sino ang mga tiwali. Lalo na halimbawa, the previous administration. Pa-imbestigahan niya, hindi puro propaganda, puro paninira. Wala na kayong ginawa kundi manira. Okay. Bakit kay Marcos di siraan nyo? Hindi kami naninira. Pinupuna lang namin ang tama at mali. Tinatama namin ang mali. Hindi kami anti-Marcos. We are not anti-government. We are pro-government. Kasi kaba ng bayan. Okay. Kung si Inday Sara ang inyong sinisilip, may budget bang hinawakan si Inday Sara para silipan nyo? Wala siyang budget na hawak. Yung 125 million sa loob ng 3 taon, ibinigay sa kanya, galing yung kay Pangulong Marcos doon sa kanyang intelligence pa na 4.5 billion kada taon So may 3 taon siya, 13.5 billion ang hawak ni Pangulong Marcos. Binigyan si Inday Sara ng 125 million. Biruin mo, wala nga sa katiting doon sa 1 billion. And yet, si Marcos pa, si Duterte pa, Inday Sara pa ang nagkakaso. Pero yung
4.5 billion, hindi nagkakaso. Hindi nga in-explain kung nasaan eh. Nasaan ang pera? Paninira ba yun? Hindi. Nagtatanong kami sa Pangulo dahil siya ang Pangulo ngayon, kaya niyang sagutin, saan mo ginastos ang 4.9 billion? Tapos ang hinahabol lang natin ay 125 million. Although that's corruption pa rin. Wala akong question doon. Ang question ko, nakikita niyo ang butas ng karayom, ngunit butas ng palakulay, hindi niyo nakikita. So yun yung inaalboroto ko o inaalboroto ng kasama natin. Kaya ako nagwawala because it's unfair to Duterte na siraan nyo ng siraan. Bakit ayaw niyong paimbestiga na lang? Kaya ng Pangulo na paimbestigan ang mga Duterte at ikulong. Masaya pa nga ako kung ganun ang gawin eh. Kaysa naman propaganda na propaganda. Dapat paimbestigan talaga. Para kung makulong. Katulad ng flood control, ha? Lahat ng mga kakampi ng demonyo. Mga demonyo kasi ito eh. Bakit nasabi ko mga demonyo? Di pa naman sabihin na demonyo eh. Naubos ang kaba ng bayan. Protekta pa kaya na protekta sa ating Pangulo na inubos ang kaba ng bayan. Yun yung pinapaliwanag ko dito mga kaibigan. Ang aking hinabol dito, ipaliwanag niya saan niya ginagamit ang 11.55 trillion sa loob ng 3 taon. Iniwan ni Pangulong Duterte ng iba pang presidente ay 7 trillion. Pero kay Marcos sa loob ng 3 taon, 18.55 billion ng utang na ng Pilipinas. Hindi pa pinanganak ang mga bata, may utang na. Pag divide, equal distribution. So, yun yung masaklap. Kaya doon ako nanggagalaiti. Yung panlilinlang, panggagago sa Pilipino, yun yung ayaw natin na, ayaw natin. Ngayon, kung may nagkasala nga, paimbestigahan. Katulad dito, si Inday Sara naka-impeach. So, wala na kayong sasabihin pa kay Inday Sara kasi nga, andyan na eh. Nakasalang na sa korte. Ang hinahabol natin ngayon, yung mga hindi pa nakasalang sa korte, yung hindi pa iniimbestigahan. Hindi kailangan humarap ang isang na-impeach sa impeachment. Magmula kay Erap, hindi siya humarap. Hindi siya humarap sa impeachment. Si Corona, humarap siya. Nasa batas yan na pwede siyang hindi humarap. Para ano? Para siya hanap. Anong silbi na ngayon ng abogado? Di ba? Kasalanan ba sa batas yun na hindi siya harap? Bakit siya harap? Uutuin lang naman siya, gagawin lang naman siya. Huwag nga tayo maging bias. Ang nakikita nyo, yung butas ng karayom. Pero yung butas ng palakol, hindi nyo nakikita. Trilyon ang hinahabol natin, hindi milyon. Gaano ba kalaki ang trilyon at saka milyon? Mga ungas kayo, ano? Kayo yung mga sinasabi kong ungas, mga gago sa lipunan. Birin mo, sa 125 million naghabol tayo na intelligence fund. Pero yung 4.5 billion every year, hindi nyo hinahabol. Ngayon, kasi 3 taon na, 13.55 billion. Kay Inday Sara, 1.25 million. So, doon ako naggagalaiti. Now, na sinasabi nilang lost tayo si Inday Sara, hindi ako nagpuprotekta kung hindi pinapaliwanag ko lang.
Walang perang hinahawak ang budget si Inday Sara sa panahon niya bilang isang pangalawang pangulo. Ang hawak niya lang budget ay para pang sweldo sa kanyang tao at saka pag-operation lang ng kanyang opisina. Wala nga 1 billion eh. Kay Marcos 11 trillion. Ano ba yan? Kabubuhan ba yan? Katangahan o ano? Tanungin ko kayo. Ha? Tanungin ko kayo. Bobo ba kayo? Demonyo ba kayo? Tanga kayo? Sagutin nyo. Anong nagawa ni Marcos sa loob ng 3 taon? Sige. I will challenge you. Ikaw ang ninita. Sabihin mo nga, anong nagawa ni Marcos sa loob ng 3 taon? Ha? Hearing ni Inday Sara yun. Normal eh. Siya may sala. Pero hindi pa yan napapatunayan. Hintayin natin ang desisyon. Mga ungas kayo rin, ano? Napakabubo nyo. Magpasalamat tayo dahil si Inday Sara nakasalang sa korte. Nililitis siya. Ang ating poproblemahin, kung mahal natin ang bayan natin, yaong hindi pa nalilitis. Katulad na halimbawa ng flood control. 550 billion. Bakit walang investigation? Doon sa 125 million, inimbestigan. Pero doon sa 550 billion, hindi inimbestigan. Ano yung kagaguhan? Sagutin nyo yun. Sige nga, yun nga muna tutukan natin. Kung may sagot kayo. Hayaan nyo na kay Inday Sara kasi nakasalang na yan. Bahala na mga defense lawyer nila. You are correct, sir. Daming AGK. Alam mo, kulang pa yung pinatay ni Duterte sa tutulang. Dapat dagdagan patayin nga eh. Kaya nga, sa tutulang ha, mga kababayan, ano, sa tutulang, magalit kayo hindi, mga Duterte, magalit kayo. Kasalanan ni Pangulong Duterte ito eh. Yung gulo sa Pilipinas, kasalanan ni Pangulong Duterte. Dahil lahat yung kanyang tinamaan, nagkampi-kampihan. Yung mga oligarchs, nagkampihan. Yung mga politician, nagkampihan. Binalikan si Duterte kasi sa panahon ng Duterte, hindi sila nakaporma. Hindi sila nakapanahon sa panahon ng Duterte. Okay, babasahin ko ito kay Sisig. You are correct. Sir, daming na-EJK na mga panahon na yon. Okay, advocacy mo. And I big disagree. Mr. Duterte is being held accountable and BP Sara is also being held accountable. Hindi pa nga natin masabing accountable. Ha? Sisi, hindi natin masabing accountable sila. Kasi nasa hearing pa rin. Ha? Nasa hearing sila. Ibig sabihin, nililiti sila kung totoong bintang, yung totoong bintang mo, hindi. Yung mga namatay, dapat dinagdagan pa nga yan eh. Kaya nga sinisisi ko Pangulong Duterte, hindi niya tinutuo lahat. Naawa pa siya. Bilang isang Pangulo, kailangan may kamay ka na bakal. Ang daming ungas na Pilipino. Sinabihan na wag na mag-drugs kasi may kalalagyan kayo. Matigas ang ulo, di namatay. Tapos ngayon, ang sisihin natin, gobyerno, tanga. Paano sir kung anak mo? Hindi ko hindi ko sisihin ang otoridad kung namatay ang anak ko. Kung totoong adik ang anak ko, pero pag hindi adik ang anak ko, ay ibang usapan yun. Tingnan mo, yung ginawa ng revolto sa Caloocan na napatay, anong kalimutan yun? Ginawa nila ng revolto. Yung mga nakapatay na nakakulong, di ba? Yun ba sinasabing tinutolerate ni Duterte ang mga patayan? Hindi. Dahil sa totoo lang,
Si Pangulong Duterte may puso para sa taong matino. Pero kung sa taong walang hiya, mas walang hiya siya. Tandaan nyo yan. Okay, Maricel Boys. Kyle may transfer. Sino kaya ang nag-traitor kay Bato? Oy, manahimik kayo sa Bato-Bato na yan. No? Wala yung katotohanan sa Bato-Bato. Ngayon, kung nahuli siya, hindi traitor yun, trabaho ng intelligence yun. Ano? To be fair tayo, hindi, kung nahuli si Senador Bato, walang pagta-traitor yun. Trabaho ng intelligence yun. Ganun yun. Huwag naman natin sisihin na kung mo nahuli, may pagbibintang ka ng traitor. Wala. Pero hindi siya nahuli. Kwentong barbero lang yun, kaya manahimik kayo kay Bato. Okay, Sarabao, hindi masabi kasi kakampi. Anong hindi masabi ang kakampi? Hindi ko maintindihan. Sir, nanood ka po ng impeachment. Ay, yung impeachment, hindi pa tapos. Tanga. Ay, Diyos ko naman, oo. Alam mo yung impeachment, kwan lang yan. Sarsuela impeachment yan. Ano yan ba? Para bang showbiz ba? HU time, yung impeachment na yan. Walang kalaman-laman yung impeachment na yan. Naknanto pa naman. Magkano ba hinabol yung kay Inday Sara? 125 million. Eh bakit yung 150 billion hindi nyo hinahabol? Mga tanga rin kayo, ano? Ay, hindi ko maintindihan ng Pilipino eh. Ako wala akong kinakampihan dito. Ang kinakampihan ko yung mga mandurugas, magnanakaw. Kaya nga sinisisi ko nga si Pangulong Duterte. Bakit? Hindi niya tinututo talaga ng ginawa niya eh. Ang dami niya pa rin pinatawad, naawa pa rin siya eh. Dapat inubos nga lahat yung mga adik. Mga magnanakaw, inubos rin yan. Pero anyway, napupuno ng armed forces. Baka maging totoo yung napabalita na kikilos ng EAP ng pailalim. Nang hindi alam ng leadership may mga sundalong galit na. Sila na yung magmanubra sa mga magnanakaw. Maganda yun. Kasi idaan mo pa sa litis. Katulad sa impeachment, biro mo 3 months yata ito. O 7 months. 25 million per day. Ang hinahabol na 125 ay tipo-tres. Yung 550 billion, hindi nyo hinahanap. Yung flood control, yung 13.55 billion na intelligence fund ni Marcos, hindi nyo hinabol. Di ba kagaguhan yun? Magising nga kayo, mga gago. Magising kayo. Sige, okay, hinahanap ko yung mga trolls, yung mga kakampi na magnanakaw. Tell me, what is the project ni Marcos? Sige, sabihin nyo. Huwag mo nang burahin yung mga magsasabi ng project. Pero kung walang yan, burahin nyo lang agad. Kasi wala naman sa totoo lang mga kababayan, walang masabi yung mga Duterte, yung mga troll na yan. Kung hindi, wala sila, puro kabastusan lang yung masasabi nila na countering. Nanood ka ba ng impeachment? Tanga! Sarsuela lang impeachment na yan. It's you time yan. Kapalit niya ni Vice Ganda.